Good day mga kabonsai army. Andito na naman tayo. Salute. For today's video ay mag-anta ng isang hibiscus. Yan. Yung aking isa to sa mga mga follow up na materyales. Kasi mga project exposed roots. Pero ito hindi siya exposed roots gagawin ko dito eh. Inano ko lang siya para yung ano niya ganyan. Yan. Yung nibari niya ay nakaganyan, hindi siya nakaganon. Ganon siya. Ganon yung nakita kong gagayahin ko. Yan. Yun po. Isang mabilisang ano lang. At sana nga po pala bago po pala lahat ay habang pinapanood nyo to ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan. Sobrang baba nito, hindi nababalanse do sa ano ng katawan. Ayan, kaya ang magiging first branch ay ito, i-reposition lang yan ng konti. Ayan, ito na yung lower part ng branch kasi mas mababa, tapos yung upper at dito sa second branch yan mas mataas to. Yan, kaya i-workshop ko natin to. Ito tatanggalin kasi sobrang layo ng pagitan. Tapos ito parehas na sa isang side. Yan. Kaya ito tatanggalin. Yan. Tanggalin po natin. Dahil ang hibiscus Taiwan pag naghilom nakaumbok, kaya lalaliman natin yung sugat dito. Yan. Tapos para clean cut
Ayan. Lagyan natin ng konting sugat. Ayan. Ayan. Dito din. Ayan. Ayan. Shoutout sa mga kabonsai army natin dyan. Biglaan lang to eh. Kako pang reels lang eh. Kaya lang maganda pang YouTube eh. Ayan. Yung mga ugat sa taas tanggalin natin. Ayan, malilit na ugat kasi may malaking ugat siya sa baba eh. Ayan. Dito lagyan din natin ng sugat. Mamaya ikot natin yan. Ano yung epekto ng sugat na yan. Pag nagkakaroon kasi ng mga ganyan, parang nagmumukhang matured. Ayan. Yung mga katawan. Ayan. Tanggalin natin ito. Ayan. Tapos itiretso natin yung sugat niya dito sa baba. Dito. Tingnan nyo kalaki nung ano, ugat. Yan. Yan, i-focus natin. Ayan o. Kita nyo. Malaki yung ugat. Kagandahan kasi ng malalaki yung ugat. Yan. Ano, ang sabi nga ng mga Hapon, yung nibari pag malaki look strong. Yan. Yan. Strong daw sila. Yan. Natin to sa likod. Pwede na itong tanggalin. Saka itong maliliit na to tanggalin ko na yan. Kasi sobrang taas yung ito yung ano ng ano eh, base ng ugat eh. Kasi siya nando sa taas. Yung base ng ugat dito, ayan oh. Kaya tanggalin na natin yan. Saka maliit naman siya. Yan. Dito hindi ko muna siya lalagyan ng sugat kasi may malaking sugat pa din dito. Yan. Parang sugat ng iniwan. Ayan. Ayan, sealant. Ayan. Natin yung ating mga sinugatan, sugat na dulot ng salawahan. Yan. Mabilisang workshop lang. Hindi pa siya pang ani. Mga lumaki pa tayo ng ano, ganyan. Aanihin ko na to. Kasi may malalaki na naman tayo eh. Nakagat na naman tayo ng putakte. Ayan. Kabila.
Yan. Tapos sa ibabaw, kita ba? Hindi. Kasi natin. Yan, yung ibabaw naman ng workshop natin. Yan. Ito. Inatras ko to dati. At tinubuan ng shoots dito. Papalitin natin to. Yun. Yan. Yan. Ayan o. Lalagyan na natin ng sealant. Tuloy nga natin ito nasa likod. Tawag pala. Pwedeng gawing sacrificial branch. Hindi, mataba na to eh. Pwede na pala. Tuloy natin ito. Yan. Yan. At yung sealant. Tapos dahil ito papahabulin ko pa konti dahil siya ay straight. Yan, straight eh oh. Kung mapapansin nyo to, baloktot. Ito ginawa natin ng paraan, baloktot. Sa likod baloktot din. Tapos ito tunsangan na to straight, imbalance. Kaya ito lalagarian ganyan. Ba't ba hindi ko nagawin? Hindi muna. Paghilumin ko muna to. Ayan. Tapos saka ko yan lalagarian dito para magkaroon ng bend, para balance. Tapos ito yung magiging pa-apex. Yan, pa ganon. Inisin ko na nga din yung kabila. Yan. Tapos ang ating stickwell. Yan. Yan. Ayan po. Ito yung nabakli eh. Kung kayo nanonood ng aking reels, yan, nabakli ito, nabagsakan ng saging. Tapos ito, pwede na itong i-cut back dahil mataba na siya. Nga pala, no, pwede nang i-cut back to, dalawa. Saka ito, cut back ko na nga din. Or, o nga pala, magpapataba pa nga pala. Papataba nga pala, wag muna. Ayan, yan na lang muna. Ayan. Yan yan. Mapapansin nyo straight siya oh. Straight. Ito, bend. Yan na, bend sa likod. Tapos itong maliit dito ay bend din.
Yan, maliit lang. Siya straight. Kaya yan lalagarian. Yan. At ayan. Ayan na po siya. Isang mabilisang workshop. Ayos. Ayan po mga kabonsai army. Tapos na po natin na i-workshop yung ating hibiscus. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Sana po ay naka-inspire, nakabigay ng kaprasong tips tungkol sa paglalagay ng mga sanga na mas mainam yung balanse siya, na hindi yung merong may straight, may isang balobaloktot, merong isa tuwid. Ayan, kaya kailangan balance. Kung puro tuwid, kung puro baloktot, puro baloktot. Ayan, para magandang tignan. Ayan. It's all about balance din naman sa pagbobonsai. Hindi naman yan basta ginawa lang na kailangan may paliwanag. Yan. Saka may balance. It's always balance. Ayan po. Sa buhay din natin, kailangan balance din tayo. Hindi yung puro sarili lang natin iniisip natin, nararamdaman natin. Kailangan isipin din natin yung nararamdaman ng ating kapwa, na yung ginagawa ba natin makakabuti sa kapwa natin, o makakasira ba sa atin yung ginagawa natin, o yung makakasira sa kapwa natin nakakabuti lang ba sa atin. Yan, ganyan. Kailangan balance. Kailangan ang ginagawa natin ay hindi makakasama sa atin, hindi rin makakasama sa ating kapwa. Ayan. Kaya hanggang dito na lamang po. Stay safe po sa ating lahat. God bless. Salute. Adios.